Magandang araw mga sangkay. Saan man kayo sulok ng mundo ay magandang araw, magandang oras sa inyong lahat. Sana ay nasa maayos na kalagayan tayong lahat at mag-ingat tayo kung saan man tayo naroroon. Mga sangkay, ang video natin ngayon ay tungkol sa mga makalumang barya na hindi na nagagamit. Kung ito ba ay mahalaga pa sa ngayon. Mga sangkay, may mga luma akong barya ngayon na naitatabi pa ng aking nanay. Ipinakita ito sa akin at nagustuhan ko naman. Nagka-interest ako dito kaya sabi ko bibidyohan ko at ibabahagi ko sa inyo kasi may mga viewers tayo na hanggang ngayon na hindi pa sila nakakita o hindi nila nasilayan ng ganitong mga barya. Kahit ako man mga sangkay ay bago ito sa aking paningin. Mga sangkay, itong hawak ko ngayon ay ito yung 5 sentimo o 5 centavos. Ayan, para siyang 25 centavos na Juan Luna. Ganun siya kalaki. Kulay dilaw siya na ang naka-imprinta doon sa kanyang harapan. Kung tawagin ng mga collectors ay obverse. May nakaupong lalaki na sa kanyang bandang harapan ay merong Vulcan Mayon. Ayan, ito ang kanyang tagiliran mga sangkay, makinis lang siya. At ang kanyang bandang likuran ay meron siyang bakal at isang maso. At ito yung isa, ganun din yan mga sangkay. 1963 pala ito. Yan ang taon na inilabas siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Napakaganda ng hitsura niya mga sangkay. Ayan. Kaya ito yung mga hinahanap ng mga coin collectors, yung mga coin hunters. Meron ako dito, mga 3 piraso yan at di ko pa nalilinisan yung isa. At ito naman mga sangkay, ito yung 50 centavos mga sangkay. Ayan, napakaganda niya pa. Tingin ko dito para siyang silver. Yan yung babaeng nakatayo at saka dito din sa kanyang bandang kanan. Sa bandang kanan natin ay meron Vulcan din. At ganun din dito sa kaliwa. Meron namang ayun, yung bakal din at saka meron hawak na maso. At dito naman sa likod mga sangkay ay ando doon yung 3 bituin o 3 stars na nakapaikot sa lugo, yung araw na sumisimbolo sa 8 lalawigan ng ating bansa. At dito sa ibaba ay ando doon yung ribbon ribbon nga yun. At ito ang kanyang tagiliran, makinis din siya. Ayan, napakaganda niya pa. Siguro hindi ito gamit na gamit nung araw. 1964 naman siya, bali magkasunod lang sila. 50 centavos po yan mga sangkay. At ito namang isa ay 5 centavos. 5 centavos pero tika lang mga sangkay ay palitan natin muna. Ito munang isa, katulad din siya nung nauna yung 50 centavos. Ang pinagkaiba naman nila mga sangkay, ito ay 10 centavos. Ayan, ganon din siya, nakatayong babae. Gaya ng kanina, meron din siyang ayan ang kanyang likuran ay ganun na ganun din sa 50 centavos. Halos walang pinagkaiba. Ito ay maliit naman to at manipis. Ayan yung ating mga lumang barya. Ito parang silver din to o nickel brass yata ang tawagin nila. Ito yung nickel brass, parang ganun. Hindi pa siya ganong gas-gas din. Medyo kailangan lang din dito siguro pakintabin at maganda na ulit. Ayan mga sangkay, 10 sentimo. Ayan, magkaparehas yung tindig yung kanyang harapan. Ang pinagkaiba nila yung kanyang halaga at saka yung laki. So ayan mga sangkay, 10 centavos. At ito naman ang isa 5 centavos naman. Ang pinagkaiba nito nung naunang 5 centavos, ito ay kulay puti naman to, parang silver din. Pasensya na kayo mga sangkay, hindi natin kabisado ang mga ganitong oring pera, hindi natin alam ang mga tawag dito.
bago lang sa paningin ko yan. Ito naman ang napansin ko dito, bukod sa kulay, ito ay malaki, 1963. Tsaka yan ang napansin ko pa dito sa ibaba ng lalaki na nakaimprinta ay yung taon na kung paano siya inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At dito naman sa maliit ay may nakaukit na Philippines. Ayun, napakagandang barya din nito. Ito ang itsura ng mga sinaunang pera at medyo makapal siya. At dito naman sa kanyang likod ay kakaiba, may nakaukit na United States of America. Siguro nung kapanahonan ng Amerikano, ng mga puti ay nandito sila. Ito yung pera, ito ang ginagamit na pera noon. Ayan mga sangkay, bali dalawa pala, nahati pala siya sa dalawa, Pilipinas at saka Amerika. Parang collaboration lang ano, kung hindi ako nagkakamali parang ganun. Tama ba ako mga sangkay? Ayan nga po siya. At ang taon pala nito ay, tingnan natin sa kabila para malaman natin kung anong to. Ayun, 1945. So mas matanda pa siya sa mga una natin tinignan. So siya pala ang pinakamatanda dyan. So ayan mga sangkay, maraming salamat sa panonood. Huwag nyo pong kakalimutan mag-like, mag-subscribe, at huwag nyo rin kalimutan i-hit ang ating notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Ayan mga sangkay, maraming salamat sa inyong panonood at God bless sa inyong lahat. Bye bye!